Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinag-uusapan na talagang trending na naman po, si Mrs. Paul Carson. Una mga kaaldab, dumaan lang sa wall natin to. Hindi natin pinansin kasi sabi ko nga po sa inyo, fake news lang yon. Dahil alam naman natin na may mga bagay-bagay po talaga na pinapakalat po sila para pag-usapan po. Di po ba? Ginamit na naman po si Mrs. Paul Carson. Dahil trending na naman po si Mengay at number 1 pinag-uusapan po. Gaya nga po ng pagpunta niya sa Bangkok, Thailand para nga po sa red carpet na kung saan siya nga po ay representative ng Signal TV na marami naman pong artista. Sabi ko nga po sa inyo, di po ba? Maraming maiinggit na naman kay Mengay bukod sa tape artist siya, hindi naman siya nakakontrata mismo sa TV5. Pero mas binigyan siya ng priority, mas binigyan siya ng pabor. Di po ba? Na kung titignan nyo, marami pong artista ang TV5. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan, baka magkaroon pa ng issue yun eh. Di po ba? Baka sabihin nilang iba na hindi, artista rin po ng TV5 si Maine. Artista po siya pero tape artist lang po siya. Hindi po siya katulad ng artista ng TV5 na may kontrata. Si Mengay kasi tape artist lang ng Itbulaga yan eh. Pwede siyang umalis, pwede siyang magpaalam na kumbaga walang pang-aalinlangan, wala siyang pinirmahang kontrata. Yun po yung isa sa rason at dahilan kung bakit ko po sinasabi yan. Kaya para lang klaro, para lang po malinaw sa mga taong bumabatikos po sa akin, sa mga nagsasabing paasa lang daw po ako, fake news lang daw po ako, wala naman pong problema yon. Hindi naman po ako namimilit. Gaya po ng mga pinapaliwanag ko at sinasabi, may kanya-kanya po tayong pananaw, may kanya-kanya po tayong opinyon. Depende na lang po yan sa paniniwala po ng ilan, paniniwala po ng mga taong bitter na bitter po kay Mr. Destiny, lalo na po yung mga taong dumadaan lang sa channel natin at kala mo kapag mag-react marami po silang alam, kumukuha rin naman po siya ng info sa labas at sa loob ng social media. Di po ba na kapag binatikos natin, kapag tinanong natin, wala naman po silang may sasagot. Punta na tayo sa pinaka main update. Etong post na kumakalat na umiyak nga po raw si Mengay habang nagpapaalam sa Itbulaga dahil nga po raw sa mga kaganapan. Hindi po siguro nila naisip mga kaaldab na baka sa Bangkok, Thailand lang daw po yun. Kaya nagpaalam muna siya na wala sa Itbulaga pero nagawan po ng issue. Hindi po ba? Kasi ang nagpaalam lang po sa Itbulaga si Tito Sen. Bakit Mr. Destiny? Bakit nagpaalam na si Tito Sen sa Itbulaga? Simula na po kasi ng kandidatura. Bawal na po kasing lumabas sa mga telebisyon, magpa-interview sa telebisyon ang mga taong kakandidato ng pagka-senador. At siyempre mayor na rin po siguro mga kaaldab. Dahil kumbaga starting na nga po ng paglilibot po sa buong Pilipinas. Para lang klaro buong Pilipinas, kaya po mas maaga yung mga senador dahil mas dami pa po yung mga pupuntahan nilang lugar, probinsya, di po ba, na kailangan po nila na mahabang oras o mahabang araw para makapag-kampanya. Kaya nga po, speaking of kampanya, nagamit na naman po si Mengay at syempre nag-trending na naman po si Tito Sen.
Kasi totoo naman po na pagka nanalo po ng senador si Tito Sen, mag-guess-guess na lang po siya sa Eat Bulaga. May araw na wala siya, may 1 week na wala siya. Lalo na po kapag nahirang pa si Tito Sen ng Senate President. Hindi po ba, balikan ko lang po kung matatandaan nyo, yung mga panahon po sa Eat Bulaga nung nanalo siyang Senate President, hindi po ba hindi na siya gaanong nakita pa sa Eat Bulaga? Para lang klaro, para lang po malinaw, para lang po sa mga hindi po nakakaalam niyan o hindi na po inabutan yung mga pinapaliwanag ko at mga sinasabi ko. Po ba, kaya ang sabi ko sa inyo nung mga panahon na nawala si Tito Sen, malaki na rin po nagbago kay Mengay at kay Alden Richards. Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo, maging matatag, maging kampante, kasi hindi naman po tayo magpapaapi, hindi naman tayo magpapatinag, at hindi po mawawala si Mengay sa Itbulaga. Maliban lang po mga kaaldab kapag may mga issue talaga na mabibigat na kailangan pong magbakasyon ni Maine Polkerson. Kaya nga po yung iba nagtatanong sa atin na totoo ba yan, Mr. Destiny, kasi ang dami ng comment o baka sabihin nyo na naman po ako lang po nagsimula pinapaliwanag ko lang po ito para lang malinaw. Marami na po kasi nagtatanong sa atin, nagko-komento, hindi po kasi ganun talaga yung balita. Alam nyo naman po kapag update, lalo na nga po kay Mengay, talagang pinag-uusapan. Tapos sasabihin nila laos na raw po si Mengay. Isang beses lang po ito, resign lang si Mengay sa Itbulaga, pinagpestahan na, pinag-usapan na kung ano nang haka-haka po yung lumalabas, kung ano-ano na pong kwento ang binabalita. Baka magulat na lang po kayo, o kaya magre-resign si Mengay, o kaya umalis si Mengay sa Itbulaga kasi buntis, kasi pinayuhan ng doktor na ganito, bawal kang maglalakad ng matagal, bawal ka magsasayaw, bawal ka maglulundag kasi first baby mo yan, masyadong maselan yung pagbubuntis mo, masyadong kumbaga komplikado dahil may edad ka na, hindi ka kumbaga hindi ka na bata, bawal na sa'yo magtatalon, maglulundag, magsalita ng malakas na makakaapekto sa katawan ng bata, ganto ganyan, di po ba? Hindi, totoo to mga kaaldab. Marami po kasi mga artista po sa GMA Network ang kumbaga nakitaan natin ng ganyan ng mga panahon ng mga buntis issue. Di po ba na pag first baby mo, kailangan ganito, kailangan ganon. So, eto, binibigyan ko lang po kayo ng idea o kumbaga ina-advance ko lang po kayo mag-isip para pagka nakita nyo yan, ganyan na ganyan yung sinabi ni Mr. Destiny, tumutugma na naman. Kasi nung una sinasabi, nagpaalam daw dahil ganito, dahil ganon. Pero ngayon, iba na naman yung kwento. Buntis naman si Mengay, kaya wala sa Itbulaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mengay pupunta ng Bangkok, Thailand. Siyempre magpe-prepare yan. Hindi naman po pwede na ganito ganyan. Napakagandang taktika rin po yan para nga po magsama sina Alden at si Mengay sa February 14. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash kaya ka lagi na pag-iinitan dahil lagi mong tinatawag si Alden at si Mengay na Mr. and Mrs. Polkerson, tapos sasabihin mo pa na sila yung magkasama sa Valentine's Day. Wala ka namang pruweba, wala ka namang ebidensya, wala ka namang resibo. Yan po yung pambasag nila, pero alam naman po natin ang buong kwento, alam naman po natin ang buong istorya. Kaya nga po pag dumating yung tamang panahon, lahat po ng bumabatikos po sa Aldab, lahat po ng mga taong guilty, malamang magbigti po sa puno ng kamatis. Di po ba? The real talk to mga kaaldab. Ngayon, tahimik yung dalawa. Pabor po sa atin. Dahil wala naman po talagang cut din.
at wala naman po talagang R-mail. Masakit pero yan naman po talaga yung totoo. Hindi po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.